Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Magkomentuhan na po tayo mga tambay, sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ito pong inilabas po ng survey na nangunguna raw po ang ating Vice President sa pagkapangulo sa 2028. Totoo naman po yan. Hindi po fake news yan. Talagang majority po ng mga Pilipino ay gustong-gusto po ang pagpapatakbo ng Duterte. Hindi po ba? Pakinggan po natin ang balita at syempre po ay komentuhan po natin ang pagiging top presidential bet ng BP Sara sa 2028. Pakinggan po natin at komentuhan natin. Lumabas sa pinakabagong survey ng WR Numero Research na si Vice President Sara Duterte ang pipiliin ng mayorya ng mga Pilipino para maging Pangulo ng bansa kung ngayong gagawin ang 2028 presidential election. Sa nationwide survey na isinagawa noong November 21 hanggang November 28, 2025, sa 1,412 respondents, 33.3% ang nagsabi na si VP Sara ang kanilang napipisil na maging Pangulo ng bansa. Sinundan ito ni Senator Raffy Tulfo at dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Sa Vice Presidential race naman, dinomina pa rin ng mga kilalang kaalyado ng mga Duterte ang top spots ng survey kung saan nanguna si Senator Bongo na 19.1%. Habang sina Senator Robin Padilla ay may 8.5% at Grace po na nakakuha ng 8.4%. Bagamat bumaba ang punto sa nakuha ng kampo ng mga Duterte, nananatili pa rin itong nangunguna 3 taon bago ang eleksyon. Kapansin-pansin din sa survey na marami sa mga Pilipino ang nananatili pang undecided o pumili ng mga pangalan na wala sa listahan ng survey. Sabi nyo lang yon para lang masabi nyo na ang mga Duterte ay mahina dahil marami pang hindi nagdidesisyon. Decided na mga Pilipino, lalong-lalo yung matitino hindi yung mga adik, hindi yung mga buang. Hindi po ba mga tambay? Nakita po natin ang mga politiko ngayon. At nakita po natin mga tambay, ang mga politiko na kung sino-sino po ang mga salot, ang mga magnanakaw, ang puro namumulitika lamang sa pangsariling interes. Nakita po natin ang mga muka nila at kung anong klase silang lingkod bayan. Lahat po ay nahayag po ngayon sa binagoong Pilipinas kung anong klaseng mga politiko po ang mga hayop na ito, ang mga demonyong ito, umano. Nakita nyo po, puro korupsyon, issue ng pagnanakaw, pamumulitika, grabing gumamit ng batas, lalong-lalo pagkakalabang kanila sa politika. Gagamitan ka na nila ng bendalo umano, break the law. Hindi po ba? Na nangyari po yan sa kalaban nila sa politika, lalong-lalo po sa ginawa nila kay dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. At dito po sa survey mga katambay, sino po hindi makakagusto sa paglilingkod ng mga Duterte na mga Pilipino? Tama, mayroon pong hindi makakagusto. Unang-una, yung mga nagpupulburon, mga magnanakaw na politiko, mga korap, mga pulburon lord, mga makakaliwa, never nilang magustuhan ng mga Duterte. At ang mga oligarkiya na nandadaya, nagpapahirap sa taong bayan, lalong-lalo sa buwis. Hindi kaya? Yan po. Siyempre po ang mga medyang bayaran. Hindi po magugustuhan ng mga medyang bayaran dahil po ngayon, umano, ay nagkakamal sila ng pera ngayon. Hindi kaya? Lalong-lalo sa social media. Nagkakapera po ang mga trolls. Hindi po ba? Dahil nga po kaya po nila ipagbili. Kayang-kaya po nila ipagbili ang mga kaluluwa nila sa pera. Hindi kaya? Hindi po ba mga kababayan? Kaya nga po mahal na mahal po ng mainstream media, umano, social media,
lalong-lalo po yung ipinagbibili ng mga dangal sa pera. Diba? Kaya nga po napakaraming bulag na mainstream media. Hindi naman lahat. Marami lang. Meron pa naman matinuri yan. Hindi po ba? At syempre, lalo-lalo sa social media, sanay na sanay pong ibenta po nila ang kanilang pagkatao, ang kanilang dignidad, 2-5. Mga 2-5 po, mga dignidad niyan. Lalo-lalo po yung mga trolls, mga bayan, ganyan po yan. Mga wala pong nakita yan na pagnanakaw, mga kabayan, sa pera ng taong bayan. Kaya, ang gusto ng taong bayan, yung tatak Duterte. Kaya nga po, nakita mo, survey pa yan. Alam naman natin, pagdating sa survey, mga kabayan, ay majority po ng survey ay sa kanila umano. Hindi po ba? Pero ngayon, bakit po nila ipinalalabas na napakataas ng survey ng Vice President? 33% ang kanya. Samantalang si Tulfo, na isumbong mo kay Tulfo, si Rafi Tulfo, isumbong mo kay Tulfo, lalong-lalo ang pagnanakaw. Pero ngayon, sa dami ng pagnanakaw sa ating bansa, nasaan si Tulfo, mga bayan? Mga bayan, galit na galit po sa kurap yan. Galit na galit po sa magnanakaw yan. Galit na galit po yan sa away mag-asawa. Hindi po ba? Pero nasaan po si Senator Tulfo? Meron po bang iniimbestigahan si Tulfo na korupsyon sa gobyerno ngayon? Siya po ba'y galit na galit sa pagnanakaw ngayon? Na trilyon ang pinag-uusapan, daan-daang bilyon ang nananakaw ng mga politiko? Magmula po sa House of Representatives, Senado at sa Malacanang umano, nasaan po si sumbong mo kay Tulfo? Bigla pong nanahimik ang mga Tulfo dahil pati sila, pati anak nila ay nasasangkot po umano sa korupsyon. Hindi kaya? At ano naman po aasahan natin, mga tambay, sa iba? Sa pambato, nasaan na po ang pambato ng administrasyon, lalong-lalo po si Tambaluslos, mga tambay. Nasaan na po? Si Martin Romualdez po ay nakakuha po ng 0.8%. 0.8%. At syempre po, nahandyan po si Bam Aquino na 2%. Si Pangilinan Kiko, 1.6%. Si Magalong Benjamin, si Mayor Magalong ay 0.5%. At si Remulla John Vic, mga bayan, ay kasama rin pala sa sinervey nila na nakakuha po ng 2%, mga bayan. Napakalit. 3% din po pala, mga bayan. 3%. At syempre po, nahandyan po sila Bongo, 4%. Padilla, 3.3%. Po, Grace po, 3.3%. At Hontiveros, 2.4%. Tanging ang Vice President lang po ang napakataas at majority po ang sinasabi ng survey, mga kababayan. At alam naman po natin yan, mga kababayan. Expected naman po natin yung survey na yan. Kung talagang tama ang survey at majority ng Pilipino ang ise-survey, talagang lagi pong lalabas ang isang Duterte, lalo-lalo po ang Sara Duterte. Hindi po mawawala yan. At yan po ay sigurado na po yan kung wala silang gagawing hocus-pocus katulad sa Comelec umano. At syempre, hindi naman po nila papayagan yan na napakadali po na makukuha ng isang Vice President ang majority vote. Hindi po ba? Dahil marami pong nakaabang sila sa Vice President. Ano po? Ang walang kamatayang impeachment. Walang kamatayang impeachment. Nakita po natin, gigil na gigil po sila riyan, lalong-lalo ang makakaliwa. Makakaliwa. Pati po ang gobyerno. Lahat po kasi ngayon ay gusto po nilang pabagsakin ang Vice President, lalong-lalo po sa presidential. Hindi po nila kasi gugustuhin o magugustuhan na ang isang Duterte ay makabalik sa kapangyarihan. Lalong-lalo po ngayon, napakarami po nila at nakita po ng taong bayan at nakita ng Vice President kung sino-sino po ang mga demonyo at salot sa ating lipunan, lalong-lalo po sa pagnanakaw sa pera ng bayan. Kilala po ng Vice President at kilala niya kung sino-sino ang mga salot na ito. Hindi po ba? Kaya nga po,
Napakadali niya pong imbestigahan yan. At napakadali po niyang matunton ang mga tao na yan kung siya po ay magiging presidente. Kaya itong mga tao na ito, never po nilang magustuhan yan na sila po ang hahabulin ng batas pagka wala na sila sa kapangyarihan. Lalo-lalo po ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Real talk po yan, mga kabayan. Hindi nila magugustuhan ang gagawin ng Vice President, lalo-lalo po sa proseso at pananagot sa batas, at kailangan pong maparusahan ang mga walang hiyang ito. Napakarami pong ginawang kabalbalan, kawalang hiyaan ang mga taong yan. Pagnanakaw, pananamantala, di ba? Pagpapakulong, pagkidnap sa dating Pangulo. At siyempre, pinalaganap na naman ang pulburon sa ating bansa. Krimen, makakaliwa. At lumaganap at lumala ang kahirapan. Hindi ba? Grabe po ang kahirapan natin ngayon. Napakataas ang bilihin. Di ba? Bagsak ang ekonomiya, bagsak ang piso. Di ba? Wala eh. Olats tayo ngayon eh. Dahil nga po sa nanunungkulan. Walang tiwala. Walang tiwala sa atin ang mamumuhunan. Bagsak. Hindi po ba? Kaya nga baon tayo sa utang dahil wala pong pumapasok na malalaking investment o investor sa ating bansa. Dahil po, sino ba naman ang papasok sa bansa mo kung ang iyong gobyerno, ang iyong bansa ay korap, magnanakaw, mismo ang puno, may issue ng pagnanakaw, asawa, anak. At sa kabila nun, mas matindi pa, may bisyo pa na pulburon. Ayon niya kay Amy Marcos sa kanyang kapatid. Hindi po ba? Kaya sino po? Nakita po ng taong bayan, sino po ang karapat-dapat na maging presidente? Nakita po natin kung paano maglingkod yung kanyang ama. Lahat naranasan ni dating Pangulong Duterte ang napakabigat na panunungkulan. Napakabigat lalong-lalo po na ang ating bansa ay narco-politics nung panahon na siya ay umupo. Grabe po ang korupsyon. Grabe ang pagsugpo niya sa korupsyon, lalo sa droga, sa pulburon, terorista, makakaliwa. Hindi po ba? At nahandyan pa mga magnanakaw na politiko. Di po ba? Napakaraming pinagdaanan ng dating Pangulo. Pero sa kabila nun, lahat yun ay nalagpasan niya, nasolusyonan niya. Di po ba? Pati ekonomiya, pati ang COVID-19. Di po ba? Hindi tayo nagkamatay. At sa kabila nun, napakarami niya pang proyekto na napagawa at nalinis pati ang Boracay, Manila Bay, Ilog Pasig at marami pang iba na kanya pong nagawa sa kanyang panunungkulan. Samantala ngayon, paano tataas ang survey ni Bongit, ni Bangag? Ang kanyang achievement ay puro pagnanakaw, flood control, ghost project, at isang damukal na bilyong-bilyong kinukuha sa mga ahensya ng gobyerno. Di po ba? Lalo-lalo sa PhilHealth. Hindi po ba? Grabe. Pati ginto. Ginto, napakailaman pa nila. Hindi po ba? Maharlika Investment Fund, kamusta na yan? PDIC, GSIS, SSS. Diba? At marami pang iba. Mga kabayan, grabe po karami. Lalong-lalo po ang flood control. Grabe, mga kabayan. Kaya proud po tayo mga tambay. At least may naglabas po ng survey na 100% na tama at hindi fake news, mga tambay. Tama-tama po yung survey na pinalabas po. At yan po ang talagang totoo na numero na talagang ang Vice President ay hindi po yan mangungulelat at yan po talaga ang magugustuhan ng taong bayan, mga tambay. Yang survey na yan. Kaya nga po mga tambay, kaya nga pilit nila pinababagsak yan eh. Hindi po ba? Kaya nga yung sinasabi ng survey, yung WR, survey ng WR numero research. Ito, bagong survey po yata ito, no? Itong survey ng WR numero search.
Bago siguro yan, mga tambay. Ang alam natin, mga naglalabas ng survey na napakataas ng survey ni Bongit di ba? Yung SWS, di ba? Yung Pulse Asia, di ba? At yung tanghiri nila. Di ba? May tanghiri pa yan Di ba? At kung ano-ano pang mga survey, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang survey po na pilit po nilang pinababagsak at hindi nila magugustuhan na makabalik sa Malacanang ang isang Duterte. Ang Vice President, majority ng Pilipino, kasama po ang ating mga kababayang OFW, na talaga ang tiwala po nila, lalong-lalo po sa nangyayari sa ating bansa, na puro po korupsyon, pamumulitika, at puro po pambubudol at kasinungalingan ang ginagawa umano sa atin mga Pilipino ng mga walang ya at sinungaling at nagpakademonyo na po sa kapangyarihan at sa pera ng taong bayan. Thank you po mga tambay at mabuhay po kayo Vice President Sara Duterte at sana po ay lagi po kayong maingatan sa kapahamakan. Sana po lagi po kayong gabayan. At thank you rin po sa ating mga subscribers, sa mga nagbibigay po ng tulong, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, sa mga nakagusto po sa YouTube at TikTok. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Sa inyo po, shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At syempre po, yung panalangin po natin at dasal sa ating pong mga buong sambahayan, sa ating pamilya at sa pamilya Duterte na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po mga kabayan. Ingat po tayo. Paalam po muna. Bye-bye.